Week. Okay? Start na po tayo. Hanggang anong oras tayo? 6. Hanggang 6 naman pala. Sige. Anong inuungat? Sabi. Kailan? O, bukas pa naman pala eh. O, 6 a.m. lang. O, 6 ka matatapos. O, kakain, tutulog. Yan talagang buhay ng estudyante. Ano, tutulog lang din ako. Lalaro pa nga ako. Bukas wala akong pasok. Friday wala akong pasok. Sabado wala akong pasok. Okay, let's start. So, yesterday, we talked about IV boluses. So, ang IV bolus, ito yung nag-inject tayo ng buong dose at a single time. So, if you recall, the plasma level versus time curve, jagged siya. Parang may peak, may throw, may peak, may throw. Dito, sa IV infusion, mas curved ng konti. But before we move on to IV infusions, a short briefing on the effects of pharmacokinetic parameters if nagbabago ang ating pharmacokinetic parameters. So, kahapon, fixed ang ating parameters. Hindi nagbabago ang VD, hindi nagbabagong CL, hindi nagbabagong KE. Pero, anong mangyayari kapag nagbabago yung mga bagay na yon? Okay? Una, paano pag nagbago ang elimination rate constant? Paano magbabago ang elimination rate constant? Ewan ko, pero most likely, pag biglang ginanahan ng liver nyo, take for example, na-induce ang liver enzymes nyo, bibilis ang elimination rate constant. So kapag mas maikli, ang inyong, example, pangit pala yung example ko. Inhibition of enzyme. Pag na-inhibit yung enzyme, mas mabagal mag-metabolize. Pag mas mabagal mag-metabolize, tatagal ang elimination rate constant. So makikita nyo, kung ito yung stock natin, ito yung original, at biglang na-induce, na-inhibit yung enzyme, bababa ang elimination rate constant at kita nyo, tataas ang ating dosing. Pag mga ganyan naman po, class, tinetake natin into consideration, nasa ating dosing guidelines yan. Lahat ng bagong gamot, may drug interactions chart doon, titingnan nyo na lang. Just in case, if given with a strong inhibitor, like our erythromycin, gano'n. Kapag naman po nagbago tayo ng dosing interval, pag nagbago tayo ng dosing interval, pinahaba natin or pinaikli natin yung interval, ganito po ang mangyayari. So kung itong ating stock, bago pinaikli natin yung dosing interval, we gave the drug more frequently, tataas yung eventual na CSS niya. Okay? Bibigay ko itong PowerPoint na ito kasi wala ito sa libro niyo masyado. Yung reference book natin is based, send ko lang sa inyo din yung libro. Ano siya? American Pharmacists Association. Sunod, kapag nagbago po tayo ng dose, yun po mangyayari na ano na natin kanina, dosing interval. Kapag nagbago ang clearance at saka volume of distribution, paano magbabago ang clearance kapag biglang nagkameron ng kidney damage? Example, nag-develop ng acute kidney disease or acute kidney disorder, mas matagal mag-clear ng drug. So, babagal ang clearance. So, mangyayari pag nabagal ang clearance, mas matagal ang ating gamot sa katawan, tumataas din ang ating KE. Ngayon, ang isa rin pong nangyayari is kapag tumataas ang VD. Ngayon, paano tataas ang VD? Ang example ng libro ay namanas. Nag-edema. So, example, may acute kidney disease na, di nag-edema, dumadami yung tubig sa katawan, na laki yung VD. So, ganito po ang nangyayari sa VD natin. Pag lumalaki yung VD, nababa yung overall concentration ng drug. Kasi nga, mas marami kang fluid na finifill. Pero kapag nababa ang ating VD, nataas ang ating plasma level concentration. Hindi lang ako makaisip ng magandang case na bababa ang VD mo,
Wala akong maisip. Aside from example, naputulan ka ng leg. Yun, pag naputulan ka ng leg, babagsak ang VD mo. Mawawala ang 1/4 ng body weight mo. So, mas mabilis kang masaturate ng gamot. Pero medyo rare naman siguro yun. Hindi naman siguro tayo makakasalubong na naputulan ng buong leg. Okay? Habang nagdo-dose tayo ng gamot. Okay? Siguro kung gano'n naman, siguro isang team na kayo nagka-calculate na ng kinetics. Okay? Okay. So, let's move on to our drug delivery by constant infusion. So, kung kahapon, class, ay pag nagtuturok tayo, ay isa, bago mag-iintay tayo ng oras, magtuturok ulit tayo. Ngayon, tayo ay continuous. Magse-set up tayo ng IV drip. Patutuloy natin yung gamot. Then, yun na. Dire-diretso na siya. Pag naubos, papalitan. Dire-diretso na siya. Okay? So, formula para makuha sa ating drug delivery by constant infusion is this one. Automatic na po agad na CSS ang ating hanap. Okay? So, CSS equals KO over KV. Okay, CSS for infusion, KO over VD, in which KO is XO over time or milligrams per hour. Gaano kabilis kayo magpasok ng gamot sa katawan? Yun ang ating KO. XO is drug in milligrams, T is time. So, para madali, ilang milligrams ng gamot ang nai-infuse per hour. Bago yung nasa baba, hindi naman VD, sorry, hindi siya VD. VK siya. VK. Alam niyo yung VK? Burger King. Hindi, VK kasi, or VDKE. So, siya ay clearance. Okay? So, yan yung mga amalgamations. Iba't ibang pattern ng ating CSS infusion. So, KO over clearance equals CSS infusion. Okay? Bakit wala ng ibang part ng equation? Kasi, pag nag-infuse ka, dire-diretso naman. Same lang yung pasok ng gamot, constantly kang nag-i-infuse. Then, after siguro mga 4 o 5 half-life ng gamot, CSS ka na. Kaya wala nang ibang factor ang na-apekto diyan, kundi clearance at saka yung rate of infusion. Obviously, pag mas mabilis ang clearance sa pag-infuse ng gamot, ay hindi tataas ang ating plasma level concentration. Okay? So, doon po binagbabasihan natin. Gaano kabilis matanggal, gaano kabilis pumasok. Yun lang naman po, binabalanse lang. Okay? So, this is the infusion formula, KO over CL. Klaro po? That is for CSS. Wala na tayong peak, wala na tayong throw. Kasi nga, isang dire-diretso lang tayo. Hindi tayo naalon kasi nawawala yung time na pinapabayaan natin bumagsak. Dito, dire-diretso ang kanyang ahon. Pero, ang pinagkaiba, class, ng bolus sa infusion ay kung ganito ang bolus, ang steep naman, papalitan ng kulay para sa shal. Yan. Ganito po ang infusion. Sumagot ka muna nun, baka hinahanap ka na. Okay. Tingin. So, tingin. Kapag bolus, magsisimula kang mataas agad. Then, bababa. Baliktad sa infusion. Magsisimula ka sa 0, then unting-unting maiipon yung gamot sa katawan hanggang sa mag-CSS. Pangit nga lang po yung drawing ko, pero sana naman gets nyo. Infusion, tumataas. Bolus, pababa sa simula. Okay? Okay po? Okay.
So, continuous IV infusion provides continuous administration of the drug. If it is maintained, makukuha natin ang gantong plasma level versus time curve. Itong part na ito, itong paahon na ito yung papunta tayong steady state. Okay, so mga 5 half-lives ang kailangan natin para makuha natin ang ating steady state. Okay po? So, this is itong formula na to ang ginagamit natin kapag nag-i-infuse po tayo. Okay? This formula, sulat nyo siyan, sulat nyo. This formula is used to get concentration before CSS. Before CSS. Meaning, sa paahon na part, katulad nito, kung kailangan nating makuha tong part na to, yun ang ating gagamitin na formula. Okay po? Kasi may formula na tayo for CSS eh. Ang CSS natin kanina ito. Pero kung kailangan natin ay yung paahon na part, katulad nito, edi ito ang gagamitin natin. Same lang naman po, KO over VK. Pero ang pinagkaiba ay meron tayo nito, accumulation factor, in which T is the time of infusion. Ilang oras ka nang nag-i-infuse? Itong T ha, T is the time since infusion. Gano'ng katagal ka na nag-i-infuse? Yun lang naman po nagbago. Okay po? Tanong? Okay. So, dalawa ng formula lang alam nyo. CSS, time before CSS. Okay, ito lang po naman yung explanation bakit ito ay naging ito. Kasi habang tumatagal, nagiging 0, kaya ito na lang ang natitira. Pero essentially, same lang. Okay? Now, at steady state, the plasma concentration is directly proportional to the rate of administration. Kung magtataas ka ng rate of infusion, take for example, ganito, mga maliligalig, nag-order si Doc, infusion. Okay? Di nag-infuse. Siguro mga pagpalagay na isang araw na naka-infuse. Bumalik, nag-rounds. Sabi, parang hindi nagre-respond. Ang sasabihin, itaas ang dose. Pag tinaas yung dose, tataas ulit ang ating CSS. So, mangyayari, tumatalon ang plasma levels natin. Kung ito yung unang infusion, bago nag-akyat ka ng dose, nag-order ang doktor na mag-akyat ulit ng dose, bago ka makarating ulit ng bagong CSS, this is the new CSS, ay 5 half-life uli yun. So, hindi perket nagtaas ka ng dose, aakyat ulit yun, hindi. Mag-accumulate ulit yun for 5 half-lives. So, meron po tayong ganito. Okay? If we want to calculate the plasma concentration before the new CSS is achieved, we can use the factor given below. Ito po ang ginagamit natin. Ang inibalong po diyan ay yung time. Isulat ko ulit. So, concentration equals KO over CL. Clearance na susulat ko ha, hindi na VK. Times 1 minus E negative K T, in which T ay ito. Ito ay yung time ng new CSS. Ito yung time ng old CSS. So, sa drawing na yon ay ganito. Yung pag-itan nito at na ito. So, ito yung T. The difference in time between the old CSS and the new CSS. Okay? So, tatlo na. Ang nag-iiba lang po yung time. Yung unang formula, i-didikdik ko kayo para madali nyo maalala. Paano gamitin to? Para saan?
CSS. Ito? Before CNS. After administration, before CSS. Ito, kapag nag-adjust ka ng dose bago may bagong CSS. Pinagmaminus po yung time, ha? So, take for example, nag-CSS ka ng around 20 hours bago in-estimate mo kung ilang half-life para maabot yung bagong CSS, pagmaminus mo. Hindi po kayo from... Okay. Balik tayo dito. Okay. Baka kasi malito kayo. Okay. Kung ito ay 0 hours, ito, pagpalagay ng ating T1 half ay ano? Ay 2. Ito ay 10. Ito ay 20, tama? Okay. Kung ito ang ating tina-target at ito ay 16, anong T natin gagamitin? Kung itong formula na ito ang gagamitin natin, anong T natin? May tatlo kayong oras. Meron kang 10, meron kang 16, meron kang 20. Ang gusto mong malaman, concentration at time 16. Anong T mo? 10, 16, o 20? 20 minus 10. 10. O ano? T is that time new CSS minus old CSS. 10. 10 nga. 10 dapat. Oo nga. Oo nga. Oo nga, nakalagay dito ay 10 nga. Dapat. Yun ang nakasulat eh. Okay, anyway. Sige, wag tayo magtanong ng ganyan. Medyo malabo. Okay. Sunod. Sunod tayo, sunod. Pangit. Sige, aralin ko ulit yan. Medyo malabo yan. Pero dapat kasi sagot ay 6. Kasi ano eh. Kasi, bakit 6 ang sinasabi? Kasi nag-CSS ka na. So, dapat paakyat ka na ulit. So, ang kukunin mo na T ay 6 hours after administration. 6. 16 minus 10. Oo nga. Time, hindi eh. Kasi nakalagay. CSS kasi nakalagay. Kaya nga, so time new CSS 20. Oo nga. Sige, balikan natin yan. Let's shelve it for now. Pag may maganda na akong isasagot sa inyo, nakakahiya sa video. Sorry na. Okay, alamin ko kung paano yun. Okay, sige, lipat muna tayo. Hindi ko alam lahat. Sunod. Paano kung itong sitwasyon? Nag-dose ka. Nag-dose ka. Sabi ng doktor, tigil muna. May adverse effect. Tigil muna tayo. Paano mo ngayon kukunin yung time after itigil yung infusion? Siguro mas naiintindihan niyo pag-graph. Nag-infuse ka. Di CSS ka na. Bago, pinatigil ng doktor. So, babagsak yung concentration. Paano mo malalaman yung concentration na to? Throw? Hindi siya throw. Hindi throw. Kasi wala siyang waves. May ibang tawag. Hindi. Nagawa niya na to kahapon. Actually, nagawa niyo ka na kanina. Ano formula gagamitin? Pero, alin yung mga gagamitin yung parameter? Alin na papalitan dito?
Anong CO natin? Yun lang naman napapalitan niya eh, CO. CSS. So if we want to get time after CSS, is simply CSS negative KT. Kasi nga, constant na. At yung last na concentration, yun yung starting point mo. Kaya CSS E negative KT. So if we want to know the concentration after infusion has stopped, yan po ang ating formula. Okay? Pero, okay. Ang kailangan nyo na tandaan, kailan gagamitin yung mga formula. Ano yung mga situations na gagamitin yung formula. Okay? So, ito yung ginamit natin. Okay. Ngayon, anong napansin niyo dito? Ano? Hindi. I mean, kung, example, kung may pneumonia ang pasyente natin at naghihingalo na, bago, kailangan na natin ng antibiotic. Tanyo ang mangyayari pag nagsimula tayo ng infusion. Sisimula ka sa 0 bago iintayin mong umahon. Gaano katagal yung ahon na yon? Yung tagal ng ahon na yon, depende sa half-life. So, possible na bago mo marating ang CSS, mga 20 hours, 18 hours. Ang tagal no na nag-iintay. Gets nyo? Baka patay na. Kaya, ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng loading dose. So, siguro naman narinig nyo na to sa pharmacology. Meron tayong loading dose, meron tayong maintenance dose. Ang loading dose, isa siyang dose na malaki na pagsaksak mo ay pasok agad sa MEC. A loading dose is a large dose in which when you administer it, immediately plasma level concentration is within our therapeutic window or basta lampas ng MEC. Immediately effective siya. Kaya malaki ang dosing. Ngayon, may considerations naman tayo kapag maggaganto. Ano bang una natin kailangan? Una, dapat, bago tayo mag-loading dose, dapat kailangan na. Dapat ASAP, gagana na yung gamot, gagamit tayo ng loading dose. Pangalawa, ideally, yung loading dose natin ay hindi malakas ang ADRs. It should not be very aggressive in our ADRs. Pero kung wala tayong choice, wala, tiisin. I-manage na lang natin yung ADR. May mga doktor na gusto mabagal ang pasok. Example, allergic sa penicillin, pero kailangan ay penicillin ang gamit. Magsisimula ka ng sobrang bagal na drip ng penicillin hanggang sa maabot mo yung required dose. Pwede po yon. Ang tawag po doon ay desensitization. Desensitization. Yung parang sinasana yung katawan. Okay? So, paano kunin ang loading dose? Nasa libro nyo atay wala nakalagay. Simple lang ang formula for loading dose. CSS equals XO over VD. Sorry. Concentration equals XO over VD. Tama? Yan yung C0, di ba? C0 equals dose over VD. Now, kung kailangan natin ang XO, ililipat lang natin. Kaya magiging VD, CO equals XO. In our case, instead of CO, we use CSS. Magsimula tayo sa C0. This is the initial concentration. Di ba ang formula natin for initial concentration ay XO over VD? So ito, milligrams. Ito, volume. Okay. So ang lalabas dito ay concentration. Kung may target tayong concentration, which is the CSS, at alam natin ang volume of distribution
Kasi may parameter naman tayong ganyan. Pwede na nating malaman ang XO. This is now the loading dose. Ilang milligrams ang ibibigay mo? Ililipat ko to dito. CSS times VD equals XO, loading. Kung ayaw nyo maniwala, milligram per liter times liter equals milligram. Okay? So, loading dose equals CSS times VD. Okay? Okay, alright. Alien. Okay. So, tingin, sa screen. Yung nasa kaliwa, ito, bolus. Kasi pababa. Itong isa, infusion. Pag pinagpatong mo, magkakameron ka ngayon ng konting gulo sa una, pero eventually magsi-CSS din siya. Habang nababa yung ating bolus, sinasalo siya ng infusion. Okay? So, siyempre, nag-dose ka ng isang malaki. Bababa yun. Pero at the same time, may infusion ding tatakbo, sasaluhin ng infusion para hindi bumagsak yung bolus. Okay? So, yun yung isang technique para immediately mag-CSS tayo. Kaya makikita nyo medyo magulo kasi alangan yung concentration ng bolus at saka infusion. So, gumugulo pa ng konti. Pero mag-CSS din po yan immediately. Okay. Now, paano kung gusto kong malaman ang concentration after kung mag-administer ng bolus pero bago mag-CSS? Sige, itong parameters natin ha. Nagbigay tayo ng bolus. Siya yung ating loading dose. Nagbigay tayo ng infusion. Siya yung sasalo. Wala pang CSS. So, hindi pa CSS. Paano natin malalaman yung concentration bago mag-CSS? Okay. So, dalawa ang ating gagamitin. Ito yung target mo itong area na to. Itong CSS. So, paano mo malalaman ito? Okay. Ito, tandaan nyo ito. Okay. Ito, ang itsura niyan sa graph, ganito. Okay? Ito, tandaan nyo to. Ang itsura ng graph na ito, pag ganon. Kaya i-combine natin. I-combine natin. Yan. When both the injection and the infusion are administered together, the plasma concentrations after beginning the regimen is calculated by adding the two equations. Ito, this is concentration of bolus. Ito, concentration of infusion. Ang pinagkaiba lang po, itong T na ito ay time after administration. Parehas po to. Yung T na ito at T na ito ay parehas. Kasi wala naman tayong interval. Administration. Kung ilang oras nang lumipas pagkatapos mong simulan yung therapy. Okay? Okay po, okay po. Sige. Review. Review. Okay. Para saan? Ito. Ito ay bolus, yung pababa. Ito ay
Ay, sorry. Hindi dapat siya CSS. So, kailan to ginagamit? Ito kailan to ginagamit? Kapag before CSS, basta nag-administer ka, then pababa na. Itong isa, nagsimula ka ng infusion, pero hindi pa CSS. Bago ito ay CSS. So, pag pinag-combine ko yon, makukuha natin yung concentration before CSS, IV bolus plus infusion. Pinag-combine lang po natin ito at saka ito. Wala lang number, no? Puro letters na lang. Okay po ba? Nakopya? Pareho lang, nasa libro niyo naman siguro yan. Okay. Ito po ha. Ito. Now, in clinical practice though, it is much more common to give loading doses as short high-dose infusions. Kumbaga, hindi mo naman bibiglain na isang syringe, isasaksak mo. Dito, mag-i-infuse ka ng loading dose, pero may span of time din. Often, mga 30 to 60 minutes. Taking this procedure to account, we can further modify the equations to predict plasma concentration. Ito, so this is the loading dose. CSS peak equals XO over VK, KO over VK, 1 minus E negative KT. Okay? In this time, infusion period po ito. Gaano katagal kayong nag-infuse? Wala po tayong binago masyado, nag-iba lang po yung context ng ating T. Pero, ang pinagkaiba nito sa regular infusion, mataas ang loading. Kasi nga, gusto natin mag-spike agad yung ating plasma level versus plasma concentration. Okay? Okay po? Ito pa. Meron pa. Maraming ways kasing mag-administer ng gamot. Yung kanina, simple. Kahapon pala, simple. Magsasaksak ka ng paulit-ulit. Kanina, magsasaksak ka ng dire-diretso. Nang hindi natigil. Bago sumunod doon, magsasaksak ka ng malaki. Bago magsasaksak ka ng dire-diretso, yon, isang IV bolus, isang IV infusion. Ito naman, mag-i-infuse ka ng may pag-itan. Maglalagay ka ng bag na ngayon, uubusin, 8 hours, bag ulit. So, para siyang IV bolus. Kasi may interval. With multiple IV bolus administration, we assume that the drug was administered by rapid IV injection. However, practically, pag IV injection ka ng IV injection, malamang ay mag-AADR ka. Kasi nga, buong dose agad-agad. So, ang ginagawa, dinidilute natin yung ating injection, then ina-administer natin over a 30 to 60 minute time period. So, instead na isang syringe isasaksak, ilalagay natin yung gamot sa isang maliit na IV bag, hahaluin, i-infuse natin ng mga 30 minutes to 60 minutes para naman dahan-dahan yung pasok ng gamot. This is called IV infusion at specified intervals, called intermittent IV infusion. So kung naalala nyo yan sa FARCAL, yan yung mga
piggyback, piggyback, mga admixture set, yun yung purpose nun. Okay? So, the peak or maximum plasma concentration after the first infusion is estimated by the same formula. Cmax equals KO over VK 1 minus E negative KT, in which T is the duration of infusion. Ganong katagal kang nag-infuse. Okay? Ang mangyayari ngayon ay, example, 60 minutes ka, nag-infuse. Kung hindi mo sinundan ng IV infusion at magbibigay ka lang ng interval, sa mangyayari, mag-i-infuse ka, tataas ang concentration, then babagsak. Kasi tapos na yung infusion eh. Tapos na yung infusion, mag-peak, then babagsak. Okay? So this equation was used to describe plasma concentrations with continuous infusions before steady state. The throw concentration after the first dose occurs at the end of the dosing interval before the next dose. So, i-match natin dun sa kahapon ha. Kahapon, gantong itsura. Dapat dito lang. Yan. Kasi hindi ako pwedeng sumulat sa taas. Kahapon, gantong itsura natin. Tama? This is IV bolus na intermittent. Ngayon, ang pinagkaiba natin ay hindi tayo dito magsisimula, tayo ay sa baba. So, gaganto tayo, bababa, aahon ulit. Kasi, after nung interval, ito na yung C-min mong bago. So, after nung end nung interval, mag-a-administer ka na ng bagong infusion. Okay? Pareho lang naman yung ginagawa. Kaya lang medyo wavy ng konti kasi nga, we start from zero instead of an IV bolus. Bakit ganon? Bakit ganito? Instead of ganito? Para bawasan ng ano? Ang side effects. Ito kasi brutal to. Pag sinaksak mo agad ang buong gamot, ay hindi naman mamamatay. Kung bagay, ranas mo ang ADR sigurado. Kung ikaw ay allergic, nako, mag-anaphylaxis ka. Hindi katulad nito, dahan-dahan naman ng konti, mas gradual naman. Pero yung effect ultimately ay mag-CCSS po iyan. Okay? So Cmin 1 is calculated by multiplying Cmax 1 by E negative KT, or Cmin 1 equals Cmax 1 E negative KT. Okay? Okay. So, Cmin 1, idodrawing ko lang naman uli siya. KOCl 1 minus E negative KT. Itong part pong ito, ngali pala drawing ako. Ito po ay yung Cmax 1 nga. So, ito yung peak ng infusion time natin. Bago itong sunod, E negative K T minus T. Ito po ay time after max 1. Okay. Dodrawing ko. Yan. Okay. Di gaganto tayo. Ito, si Max 1.
Ito po yon. Tama? Di ba bababa tayo? Ito yung time after Cmax 1. Di ba naglalagay tayo nito pag kinukuha natin yung concentration after a peak pababa? So ito po yon, dinadagdag natin. Mag-ingat lang po tayo kasi dalawa na yung time. Yung isa, interval. Yung isa, yung actual na oras. So kung ilang oras na ang lumipas after ng max. Max. Di ba habang nababa tayo, nausad ang oras? Kaya itong time na ito ay time after the previous max. So 1 hour after the max, 2 hours after the max, 3 hours after the max. Okay? Okay. Ingat lang po kayo dun sa time na yon. Medyo delix to. Yung isang T ay yung interval. Yung isa ay time after ng interval. Kaya? Wait. Sorry, hindi. Pangit palang interval. Infusion time. Ang infusion time ay yung T na ganito. Sige. Sisimula kang mag-infuse. Pagpalagay ng oras. 0, 1, 2, 3, 4. 4 hours ka nag-infuse. Okay? 4 hours. And time of infusion. Pagpalagay, 0, 1, 2, 3, 4. Infusion time. Gaano katagal ka nag-infuse? Itong isa, baliktad ata ang aking ay yung oras after nung infusion. 5, 6, 7. Okay? 5, 6, 7. So, 7 minus 4, 3 hours. 3 hours after mong matapos mag-infuse. Idodrawing ko ulit. Gagandahan ko. Sheesh. Yan. Okay. Pagpalagay na ito 0, 1, 2, 3. So, ito ay peak na. Cmax. 4, 5, 6. Akit ulit. Hindi na kasha. Ang pangit na. Ito yung Cmax 2. Just in case. Okay? So, para makuha ang C-min 1, kukunin mo muna ang Cmax 1. Yung Cmax 1, yan ang ating... Diba layo ng aking tablet po? Yan ang ating KO over CL 1 minus E negative K T. Ito yan. Ngayon, pag tumigil ka na mag-infuse, di mag-free fall, babagsak, hindi ka na nag-i-infuse papasok ngayon yung sunod nating equation na 1 minus EK T. T minus T. Kaya lang naman siya kasi ginawang T minus T. Anong oras ito? Anong oras ito? Ipagma-minus ninyo. Or ang isa pang interpretation, ilang oras ang lumipas after mong mag-peak? 1, 2, 3. Kung gusto mo ay T minus T,
6 hours minus 3 hours equals 3. Gets? Nakakalito yung pagbilang eh. Okay. So kung gusto nating makuha ang interval of time ay, C min 1, ito po yung formula. Ididikit lang po natin to dito. Okay? By the principle of superposition, ito yung ginawa natin last kahapon, we can now get concentration of any max using this formula. C max n equals this one. This is C max 1. Bago ito ulit. Tandaan niyo to? Ito, ang iba lang naman, ito ang C max 1. Ito yung accumulation factor. Picture eh? Hindi rin kasi consistent yung book. Kung pinaghiwalay ito, nilagay niya dito, bago pinagdikit yung tatlong yan, mas madaling intindihin. Kaya nire-write ko na lang ng ganon. Okay, ingat lang po tayo sa infusion time. Infusion time, yung una lang ang infusion time. Kung gaano katagal nag-i-infuse. Yung dalawang sunod, yan po ay intervals. Gaano kalimit kayong mag-infuse. So, ito po ang CSS. CSS max na po ito. This is the formula for CSS max na infusion. Bakit may CSS max ngayon? Kasi nga, may interval. So, naalon siya. Wait. Ipagre-rewrite ko kayo ng bago. Baka kasi malito kayo. Baka hindi nyo mapansin magkaiba yung T sa taas at T yung sa baba. Ito yung kanina eh. Ito yung kanina. I-rewrite ko lang. Max equals KO over CL times 1 minus E negative KT, in which this is infusion time. Times 1 over 1 E negative KT. T here is interval. Ito yung ano, di ba? Sa IV bolus. CSS max ng IV bolus. Yan. Pareho lang yan. Yung dalawang equation na yan ay pareho. Pinaghiwalay ko lang yung parts para maliwanag. CSS max times 1 over 1 minus E negative KT. Bibigyan ko kayo ng olive branch. Sa major exam, lahat ng formula nandun. Pero, walang label yung formula. Example, nakalagay ay CSS equals ganon. Ay, dalawang klaseng CSS. May CSS na IV, may CSS na infusion. So, dapat alam nyo. At saka puro letters, walang label yung letters. Kung ano yung sabihin ng letters, dapat alam nyo. Hindi nyo sasauluhin yung mga formula, pero dapat alam nyo yung formulang gagamitin per situation. Hindi, yan na. Ganyan na, oo. Oo, wala. Kumbaga, yan lang, makikita mo yan. Pero wala tong ganito. Ganyan. Wala itong mga to. Okay. Interval. Nakakalito nga yun.
Yung tau ang interval. Bago yung t, infusion time. Yung submit po kanina, yung parang after infusion. This one, di ba? Yung po baba. Ito? Interval minus time. Tama, ha? May oras ba po after infusion? Oras after infusion. Ito yon. Interval minus time. Okay. Pakisulat, tau ay interval. Interval of time. Like, while T is infusion time, the duration of infusion. Okay? Then ito po, itong formulang itong nasa board, ito po ay ito din. Like ito din yon. Nilipat, nagdagdag lang tayo ng EKT. Ito yung if to determine concentration at any time after the peak. So this is CSS. Hindi naman CSS throw, pero time after CSS. Time after CSS. Determine the concentration at any time after the peak. Following multiple IV infusions at steady state, this can be used. Ito naman, kung gusto niyo simple, CSS max, E negative KT. Kung talagang ano lang, CSS max, E negative KT. Tapos na. Pababa ng CSS max. Kahit hindi ka umabot ng C minimum. Kahit lumampas ka ng C minimum. Basta pababa. Basta pababa galing CSS. Ito po yon kung ano, COE negative KT. Yun din po yon. Basta galing kang peak, pababa. Starting mo ay CSS max. Then this is for CSS minimum. This is CSS throw. I-rewrite ko para maliwanag ulit. KT. Ito po ay CSS max. Okay? Okay, bakit po important ang CSS minimum? It is to predict if we are going to dip below MEC. CSS minimum is important to know if we are to dip below MEC. Kasi pag tayo'y bumaba sa MEC, may period of time na hindi nagana ang gamot. Kaya dapat ang ating CSS throw or minimum is always above MEC. So these are the clinically important equations in this chapter. Sample problem. If I recall correctly, merong space sa libro na for a sample problem. Ito ba yung sample problem?
Wala kang payong.